Magandang araw po sa inyong lahat. Ito na po ang pinaka-latest nating update sa magilang ng panahon nyo. Araw ng Miyerkules, ika-4 ng Hunyo, taong 2026. Base nga po sa ating pinaka-latest satellite image, ang low pressure area na ating minomonitor sa may kanlurang bahagi ng ating bansa ay huling namataan sa layong 620 km west of Vigan City, Ilocos Sur, na kung saan nagdudulot nga po ito ng maulap na papuri na sinasama ng mga localized thunderstorm. Na kung saan nga po kumikilos nga po ito pahilagang silangan na kung saan posible nga itong pumasok ng ating Philippine Area of Responsibility, at hindi natin inaalis ang posibilidad na posibleng maging tropical depression ito sa loob ng ating Philippine Area of Responsibility. At kung sakaling ito ay naging ganap na bagyo at may kategory na tropical depression category, ay bibigyan po natin ito sa local name na Bagyong Esther, ang pang-limang bagyo ang posibleng mabuo sa taong 2026. At dahil nga po sa mga pag-ulan na ating inaasahan ngayong araw dito sa kanlurang bahagi ng ating bansa, na dulot nga po nitong low pressure area at ng hanging habagat, may nakataas po tayong weather advisory or babala sa mga malakas na mga pag-ulan na posible natin maranasan ngayong araw. Dito po yan sa lugar ng Batanes, Ilocos Norte, Abra, Ilocos Sur, La Union, Benguet, Pangasinan, Tarlac, Zambales, Bataan, ay makakaranas ng mga pag-ulan na aabot sa 50 hanggang 100 mm na mga pag-ulan na posible nga po ang localized flooding sa mga mabababang lugar, na kung saan posible din po ang landslide sa mga mabubundok na lugar na dulot nga po nitong mga pag-ulan na ating inaasahan ngayong araw. Na kung saan bukas nga po Friday, inaasahan pa rin po natin makakaranas pa rin ng mga pag-ulan dito sa may kanlurang bahagi ng ating bansa. Sa lugar naman po yan ng Ilocos Norte, Abra, Ilocos Sur, La Union, Benguet, Pangasinan, Zambales, and Bataan. Pagsapit po yan ng Friday. Nadulot nga rin po yan ng hanging habagat at ng low pressure area na ating monitor, na kung saan inaasa na po natin na posible na itong nasa loob ng ating Philippine Area of Responsibility, na kung saan hinihila nga po nito ang hanging habagat na siyang nagdudulot na nga po ng maulap na papurin na sinasama ng mga localized thunderstorm na siyang inasa natin na magpapaulan dito sa may kanlurang bahagi ng ating bansa. Nalubos natin pinag-iingat at pinaganda ang ating mga kababayan sa mga biglaang buhos ng mga pag-ulan, na kung saan may inasan nga po tayo ng mga posibilidad ng mga pagba sa mga babang lugar at pagguho ng lupa sa mga bundok na lugar. Na kung saan nga po, base nga po sa ating pinaka-track nitong low pressure area nating minomonitor, na kung saan makikita nga po natin nakikilos nga po ito pahilagang silangan ang kanyang pagkilos, na kung saan kasama nga po nito ang hanging habagat na siyang magdudulot ng mga pag-ulan. At inaasa natin na posible nga itong maging tropical depression dito sa loob ng ating Philippine Area of Responsibility sa may hilaga ng Batanes, na kung saan makita nga po natin na posible na nga itong may kakaroon ng sirkulasyon. So bagya nga po itong mag-intensify into tropical depression category, na kung saan kapag ito ay nasa loob pa ng ating Philippine Area of Responsibility at ganap pa rin bagyo, ay bibigyan po natin ito sa local name na Bagyong Esther. Na kung saan nga po kahit hindi po ito tuluyang maglandfall sa ating kalupaan, inaasahan po natin na magdudulot ito ng mga pag-ulan. Kaya naman sa mga mababang lugar, inaasahan po natin ang mga localized flooding. At para naman sa kaalaman ng ating mga kababayan, base nga po sa ating climatological track sa buwan ng June, meron po tayong inaasahan na dalawa bagyo na posibleng mabuo dito sa may silangang bahagi ng ating bansa, na kung saan posible nga itong tumatawid dito sa may silangang bahagi ng Visayas patungo dito sa may Mimaropa, at mayroon din tayong senaryo dito sa may area ng Bicol region patungo naman sa may Metro Manila ang kanyang pagkilos, na kung saan lubos po natin pinaghahanda ang ating mga kababayan sa mga ganitong senaryo, na kung saan mayroon po tayong inaasahan na posibleng maglandfall ang mga nabubuong masamang panahon. Na kung saan kapansin-pansin nga rin po na mayroon din tayong posible pang senaryo na lalapit dito sa may silang bahagi ng Bicol region bago tuluyang lumihis or pahilagang silangan, kung kaya't magkukurb lang ang kanyang pagkilos. At para naman sa magiging lagay ng panahon dito sa Luzon ngayong araw, inaasahan po natin makakaranas ng mga pag-ulan na dulot nga po nitong low pressure area at ng hanging habagat. Dito po yan sa may kanlurang bahagi ng ating bansa. Kaya naman lubos po natin pinag-iingat ang ating mga kababayan sa may kanlurang bahagi ng ating bansa dahil pa rin sa mga pag-ulan. Na kung saan mayroon po tayong inaasahan na 50 to 100 mm ng mga pag-ulan. Dito po yan sa area ng Batanes, Ilocos Norte, Abra, Ilocos Sur, La Union, Benguet,
Pangasinan, Zambales, Tarlac, Pampanga, Bataan, Cavite, Metro Manila, Batangas. Nadulot nga po yan ng low pressure area at ng hanging habagat, na kung saan lubos po natin pinag-iingat ang ating mga kababayan, lalong-lalo na doon sa mga mababang lugar at sa mga mabundok na lugar, dahil sa posible nga rin po ang pagkakaroon ng pagbaha at pagguho ng lupa. Samantalang sa mga nalalabing bahagi ng Luzon, dito sa area ng Cagayan Valley Region, Isabela, Quirino, Aurora, Quezon at Bicol Region, inaasahan po natin makaranas ngayong umaga hanggang tanghali ng maaliwalas na panahon na sinasama ng bagyang maulap na paborin, na kung saan mas tumataas lang po ang mga localized thunderstorm pagsapit ng hapon at gabi, na kung saan posible din po makaranas ng mga pag-ulan sa mga nabanggit na lugar. Kaya naman kung kayo ay lalabas ng inyong tahanan, ugaliin pa rin pong magdala ng payong o kaya namang kapote, dahil po sa mga biglaang buhos ng mga pag-ulan, lalong-lalo po yan pagsapit ng hapon at gabi. Nadulot po yan ng low pressure area at ng hanging habagat. At para naman sa magiging agwat ang temperatura dito sa may Tuwigaraw, 33 degrees Celsius ang ating inasang agwat ang temperatura. Lawag 29 degrees Celsius. Baguio 21 degrees Celsius. Metro Manila 32 degrees Celsius. Tagaytay 30 degrees Celsius. Legazpi 33 degrees Celsius. At para naman sa magiging lagi ng panahon dito sa Palawan, Visayas and Mindanao, dito sa may Palawan at Visayas, inasahan po natin makakaranas ng maaliwalas na panahon ngayong umaga hanggang tanghali, na kung saan bahagya rin po makakaranas ng maulap na paporin at sinasama ng mga light rains pagsapit ng hapon at gabi, na kung saan meron po tayong inaasang agwat ang temperatura dito sa may Tacloban na umabot sa 33 degrees Celsius, Iloilo 31 degrees Celsius, Cebu 33 degrees Celsius. Samantalang dito naman sa may Kalayaan Islands 32 degrees Celsius, Puerto Princesa 32 degrees Celsius ang ating inaasang agwat ang temperatura. At para naman sa magiging lagi ng panahon dito sa Mindanao ngayong araw, inaasahan pa rin po natin makakaranas ng maaliwalas na panahon sa buong bahagi ng Mindanao ngayong umaga hanggang tanghali. Ngunit pagsapit ng hapon at gabi, inaasahan po natin makakaranas ng maulap na paporin at mga sinasamahan ng mga pagkulog at pagkilat, na posible nga pong makaranas ng mga biglaang buhos ng mga pag-ulan. Dito po yan sa area ng Dinagat Islands, Surigao del Norte, Agusan del Norte, Surigao del Sur, Agusan del Sur, Bukidnon, Davao Region, Cotabato, South Cotabato, Sultan Kudarat, dahil po yan sa localized thunderstorm na ating inaasahan, na kung saan magdudulot din po yan ang maulap na paporin at sinasamahan ng mga pag-ulan pagsapit po yan ng hapon at gabi. Kaya naman ugaliin pa rin pong magdala ng payong kung kayo ay lalabas ng bahay, dahil po yan sa biglaang buhos na mga pag-ulan ng ating inaasahan at sa matinding sikat ng araw, na kung saan mayroon po tayong inasang agwat ang temperatura dito sa may Davao na umaabot sa 33 degrees Celsius, Cagayan de Oro 32 degrees Celsius, Zamboanga Peninsula 34 degrees Celsius ang ating inasang agwat ang temperatura, na kung saan kapansin-pansin din nga po na bagyang mataas ang temperatura pa rin dito sa Zamboanga Peninsula, na kung saan inaasahan po natin makakaranas ng maaliwalas na panahon, kaya naman malinsangan pa rin ang ating inasang agwat ng temperatura. Para naman sa magiging lagay ng panahon dito sa ating karagatan, sa kasalukuyan nga po wala po tayo nakataas na gale warning sa kahit anong baybayin ng ating seaboard. Ngunit ibang pag-iingat pa rin po sa ating mga kababayan, lalong-lalo na dito sa may kanlurang bahagi ng Luzon. Nadulot nga po nitong low pressure area at ng hanging habagat, na nagdudulot nga rin po ito ng mga localized thunderstorm na siyang nagpapataas ng alon ng ating karagatan. Na kung saan mayroon po tayong inaasahan moderate to rough sea condition ng ating inaasahan, lalong-lalo na sa seaboard po ng Ilocos Norte, Ilocos Sur, La Union, Pangasinan, Batangas, Cavite, kanlurang bahagi ng Oriental Mindoro, kanlurang bahagi ng Occidental Mindoro. Nadulot nga po yan itong hanging habagat at ng low pressure area nating monitor, na nagdudulot iyan ng maulap na paporin at mga localized thunderstorm, na siya naman nagpapataas ng alon ng ating seaboard. Kaya naman lubos po natin pinag-iingat at pinaghahanda ang ating mga kababayang mangisda at mga pumapalaot sa mga nasabing area. Samantalang sa malalabing bahagi ng seaboard, inasahan po natin ang slight to moderate ang lagay ng ating mga pag-alon. Dito po yan sa may silaang bahagi ng ating bansa, na kung saan wala naman po tayong minomonitor na siyang magpapataas ng mga pag-alon, dahil sa inaasahan po natin na ang weather system na ating minomonitor sa may kanlurang bahagi ng ating bansa. Kaya naman slight to moderate ang ating inaasahan ng mga pag-alon, kaya naman malayo pa rin makapaglalayag ang ating mga kababayan
silangang bahagi ng ating bansa. At yun nga pong pinakalitis nating update sa magiging lagay ng panahon ngayong araw ng Huwebes, ika-4 ng Hunyo taong 2026. Maraming salamat sa inyong panonood, at kung bago pa lamang kayo sa aming YouTube channel, huwag kalimutang mag-subscribe para ma-notify po kayo sa mga panibago naming ulat para naming lalabas ukol dito sa magiging lagay ng ating panahon at sa mga namumuong low pressure area at bagyo na posibleng makaapekto dito sa ating bansa. Maraming salamat at ingat po tayo palagi. God bless us all.